Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Si Alexia Daval ay isinilang noong February 18, 1988. Galing siya sa isang iginagalang na pamilya na kilala sa kanilang mabuting pangalan sa komunidad. Ang kanyang ina na si Isabel Foyo ay aktibong kasapi ng lokal na konseho at kilala dahil sa matatag ang mga prinsipyo at malasakit sa bayan. Ang kanyang ama naman na si Jean-Pierre Foyo ay nagmamay-ari ng isang maliit na cafe na hindi lang basta kainan kundi naging paboritong tagpuan ng mga mahilig sa karirahan ng kabayo. Magkasama nilang pinalaki ang kanilang dalawang anak na babae, si Stephanie ang panganay at si Alexia ang bunso. Malapit ang magkakapatid at likas na sumusuporta sa isa't isa. Lumaki sila sa isang tahanan na nakaugat sa mga aral ng pamilya, respeto sa trabaho, katapatan at pagtutulungan. Pinahalagahan ng kanilang mga magulang ang integridad at itinuro sa kanila na tuparin ang mga pangarap nang hindi isinusuko ang tamang prinsipyo. Sa ganitong maayos at disiplinadong kapaligiran, parehong umunlad ang magkapatid. Si Alexia bilang bunso ay nakilala hindi lang sa kanyang masiglang enerhiya kundi pati na rin sa kanyang pagiging responsable at determinado. Sa mata ng kanyang pamilya, siya ay huwaran ng tiyaga at disiplina, isang kabataang may malinaw na direksyon sa buhay. Samantala, si Jonathan Daval ay ipinanganak noong January 16, 1984 sa isang maliit na bayan sa rehiyon ng Basin Conference. Lumaki siya sa isang pamilyang may 6 na anak. Ang kanyang ina, si Martin Henry, ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng mga bata, habang ang kanyang ama ay empleyado sa pabrika. Ngunit nang siya 13 taong gulang, biglang pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit sa puso. Ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pagkabata. Mula noon, naging tahimik at mapagkumbaba si Jonathan. Hindi siya mahilig humarap sa maraming tao at mas gusto niyang manatiling simple. Ang tanging naging social outlet niya ay ang soccer kung saan nakahanap siya ng paraan upang makisalamuha. Matapos ang high school, pinili niyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa larangan ng information technology. Nang makapagtapos, nakahanap siya ng trabaho sa isang consulting firm. Ayon sa kanyang mga katrabaho, siya ay masinop, maaasahan at maingat sa detalye. Hindi siya likas na leader, ngunit kilala bilang tahimik at disiplinado. Noong unang bahagi ng 2000s, nagkakilala sina Alexia at Jonathan. Dahan-dahan ang naging takbo ng kanilang relasyon, ngunit agad itong naging seryoso. Si Alexia mas masigla at palaban ng personalidad, habang si Jonathan ay tahimik at medyo mahiyain. Sa kabila ng pagkakaiba nila, nagbigay ito ng magandang balanse sa kanilang samahan. Matapos ang ilang taon, nagpasya silang magpakasal. Noong July 18, 2015, ginanap ang kanilang kasal sa munisipyo ng Gray. Ang seremonya ay naging mas espesyal dahil mismong ina ni Alexia, si Isabel, ang nagsagawa ng pagbabasbas bilang opisyal ng lungsod. Ang kasal ay isang malaking okasyon para sa pamilya. Pagkatapos ng kanilang honeymoon sa mga isla sa Karagatang Pasipiko, lumipat sila sa bahay na Minana mula sa mga lolo't lola ni Alexia. Pinaganda nila ang lugar at dito sinimulan ang kanilang buhay mag-asawa. Sa paningin ng iba, maayos at masigla ang kanilang pagsasama. Madalas silang nag-i-ehersisyo, namumuhay ng malusog at sumasali pa sa mga takbuhan. Ngunit sa likod ng larawang yun ng kasiyahan, may mga hamon din silang kinaharap. Kabilang ang hirap sa kanilang planong bumuo ng pamilya. Sa madaling sabi, ang buhay ni Jonathan ay tila isang tahimik na paglalakbay mula sa pagiging simpleng binata patungo sa isang responsableng asawa. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, dala niya ang mga sugat at takot mula sa nakaraan. Mga bagay na kalaunan ay may malaking epekto sa kanilang kwento. At tumating ang Sabado ng umaga, October 28, 2017. Para sa maraming tao, isa lamang itong ordinaryong araw. Bandang 9:00 ng umaga, nagsuot ng pang-jogging si Alexia at lumabas upang tumakbo sa pamilyar na lugar na karaniwan niyang dinadaanan sa kagubatan ng Gray. Pag-alis ni Alexia, sinabi ni Jonathan
na nagtungo siya sa kanyang opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang technician. Para sa kanyang mga katrabaho at sino mang nakakita sa kanya noong araw na yon, tila wala namang kakaibang nangyari. Lumipas ang mga oras at nagsimulang mangamba ang pamilya. Hindi pa nakakauwi si Alexia sa oras ng pananghalian. Kahit na karaniwan ay umaabot lamang ng 1 oras at kalahati ang kanyang pagtakbo. Tinawagan ni Jonathan ang cellphone ng kanyang asawa, ngunit diretso itong napupunta sa voicemail. Sinubukan din niya ang linya sa bahay, ngunit walang sumasagot. Habang tumitindi ang pag-aalala, agad siyang nakipag-ugnayan sa pamilya. Una niyang tinawagan si Gregory Kay, ang asawa ni Stephanie na nakatatandang kapatid ni Alexia. Ipinaalam niya rito na hindi pa nakakabalik si Alexia at hindi rin makontak. Para sa pamilya, agad itong naging alarma. Kilala si Alexia bilang laging madaling makontak at hindi basta nawawala ng walang abiso. Hindi na sila naghintay ng tulong mula sa mga otoridad. Si Jonathan at Gregory ay nagsimulang maghanap agad. Dinaanan nila ang mga karaniwang rota ng jogging ni Alexia, kasama ang mga daan, gilid at maliliit na landas. Umaasang makakita ng anumang bakas. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, patuloy ding tumatawag si Jonathan sa cellphone ni Alexia, ngunit wala pa ring sagot. Nang hindi sila makahanap ng anumang palatandaan, nagsimula silang mangamba na baka may nangyaring aksidente. Tinawagan nila ang mga ospital at emergency services sa buong lugar, ngunit pare-pareho ang sagot. Walang pasyenteng tumutugma sa paglalarawan kay Alexia. Pagsapit ng gabi, malinaw na walang natatagpuan. Doon na nagpasya ang pamilya na kailangan ng humingi ng tulong sa mga otoridad. Personal na nagtungo si Jonathan sa lokal na istasyon ng pulis at nagbigay ng detalyadong ulat. Ikinuwento niya kung kailan umalis si Alexia, ang ruta ng jogging na karaniwan nitong tinatahak, ang oras ng kanyang pag-alis, at pati ang suot nito nang umalis. Binanggit din niya na hindi dala ni Alexia ang cellphone o kahit anong pagkakakilanlan. Isang bagay na labis na kakaiba sa kanyang normal na ugali. Lahat ng mga impormasyon nito ay naitala ng mga pulis. Sa mga unang oras ng investigasyon, sinunod ng pulisya ang karaniwang protokol. Maraming posibilidad ang kanilang isinaalang-alang. Maaaring may aksidenteng nangyari habang siya tumatakbo. Maaaring nahulog sa hindi madaling puntahan na lugar o posibleng nakatagpo ng isang taong mapanganib. Naisama rin sa tala ang ideya na baka kusa siyang umalis, ngunit mabilis itong naibasura batay sa personalidad at pamumuhay ni Alexia. Isa sa pinakamalaking hamon noon ay ang kawalan ng pisikal na ebidensya o malinaw na direksyon kung saan siya maaaring napunta. Sa unang mga oras, patuloy na umaasa ang pamilya at mga kaibigan na baka naligaw lamang siya at lilitaw rin agad. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nang walang balita o anumang palatandaan, lalong naging seryoso ang sitwasyon. Na-realize ng lahat na hindi ito simpleng pagkaantala o pagkakamali sa komunikasyon. Ito ay isang pagkawala na kinakailangan ng masinsinang investigasyon. Mula rito, nagsimula ang serye ng mga pangyayari na hindi lamang naging pribadong dalamhati ng pamilya, kundi isang opisyal na kaso ng pulisya. Ang pagkawala ng isang kabataang babae ay mabilis na naging usapan na lumampas pa sa bayan ng Gray. At tumating ang umaga ng Lunes, October 30, 2017, ang paghahanap ay nauwi sa trahedya. Sa isang masukal at liblib na bahagi ng kagubatan malapit sa Gray, natagpuan ng isang katawan. Ang lugar ay hindi karaniwang dinaraanan ng mga tao. Mataas ang damo, puno ng sanga at hindi madaling pasukin. Nang dumating ang mga otoridad, napansin nilang bahagyang tinapunan ng mga sanga at dahon ng katawan, tila isang pagtatangkang itago ito. Ngunit ang pagkakatapon ay mabilis at hindi maingat, na para bang minadali at walang sapat na oras. Mayroon ding mga palatandaan ng pagsunog sa katawan at mga damit. Mabilis na napagpasyahan ng mga investigator na may nagtangkang sirain ng ebidensya sa pamamagitan ng apoy. Ngunit hindi ito lubos na naisakatuparan. Agad na nagsimula ang mga forensic experts sa masusing pagsusuri ng lugar. Sa pagsusuri ng mga eksperto,
Nakapansin sila ng maraming pasa at pinsala sa katawan. Pinaka napansin ang bahagi ng leeg, kung saan malinaw ang mga palatandaan na hindi ito simpleng aksidente. Agad nilang napagtanto na sila ay humaharap sa isang kaso ng marahas na krimen. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan, nangyari ang pinaka nakakatakot na hinala. Ang natagpuan ay si Alexia Daval, 29 years old, na naiulat na nawawala 2 araw lamang ang nakalipas. Para sa kanyang pamilya, ito ang sandaling ang pag-asa ay tuluyang napalitan ng matinding dalamhati. Mabilis na kumalat ang balita sa maliit na bayan ng Gray at ang mga karatig na lugar. Dahil sa magkakakilala ang karamihan sa komunidad, dumaan lamang ang ilang oras at nalaman ito ng halos lahat. Nabahala ang mga residente. Bihira ang ganitong uri ng krimen sa kanilang lugar. At para sa marami, nakakatakot isipin na maaari itong mangyari mismo sa kanilang paligid. Agad namang sumaklaw ang lokal na media. Ang mga pahayagan, website at istasyon ng balita ay nag-ulat ng insidente. Sa loob lamang ng ilang oras, lumitaw ang iba't ibang tsorya. Isa sa mga naunang haka-haka ay ang posibilidad ng isang estrangherong umatake. May mga pahayag na baka may paulit-ulit na gumagawa ng ganitong krimen. Sa social media, kumalat ang mga chismis at sariling kuro-kuro ng mga residente na lalo pang nagdagdag sa lumalaking takot. Partikular na pinagtuunan ng pansin ang lokasyon kung saan natagpuan ang katawan. Ang lugar na yun sa Kupat ay kilalang ligtas at karaniwang dinaraanan para sa jogging, pagbibisikleta, paglalakad ng aso o simpleng pamamasyal kasama ang pamilya. Ngunit matapos ang pagkakadiskubre, maraming kababaihan ang nagsimulang magpahayag ng takot sa pagtakbo mag-isa sa umaga. Naging usap-usapan sa mga kapitbahay at magkakatrabaho ang parehong tanong. Paano kung hindi estranghero ang may gawa? Paano kung isa itong taong malapit lang? Dito nagsimulang umusbong ang pangamba at kawalan ng tiwala sa komunidad. Ang mga bakas ng apoy na nakita sa katawan at damit ni Alexia ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Para sa forensic team, malinaw itong indikasyon na hindi ito basta-bastang aksyon lamang. Isa itong sadyang pagtatangka na magtago ng ebidensya. Ang paggamit ng apoy ay tila maingat na plano para pagtakpan ang tunay na sanhi ng pagkamatay at burahin ang anumang bakas. Habang para sa mga investigador, ito'y nakikitang pagtatangkang itago ang krimen. Para naman sa mga tao sa komunidad, ito ay mas lalo pang nakakapangilabot. Isang tanda ng kalupitan na nagbigay ng mas mabigat na imahe sa posibleng salarin. Sa sandaling nakumpirma na ang katawan ay kay Alexia Daval, opisyal nang nagbago ang direksyon ng kaso. Ang simula bilang missing person ay tuluyan ng ikinategorya bilang homicide. Agad na nagdagdag ng puwersa ang mga otoridad sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. Pinagmasdan nila ang paligid at sinuyod ang bawat sulok para sa anumang posibleng ebidensya. Mga upos ng sigarilyo, piraso ng tela, bakas ng sapatos, o anumang bagay na maaaring makatulong sa pagbuo ng pangyayari. Maraming tsorya ang kanilang sinuri. Maaaring aksidente na nauwi sa marahas na insidente, maaaring pag-atake ng estranghero o isang sadyang ginawang krimen. Ngunit sa puntong yun, ang pinakamalamang na iniisip ay ang posibilidad ng atake mula sa isang hindi kilalang tao. Kasabay nito, tumaas ang tensyon sa bayan. Sa isang lugar kung saan bihira ang karahasan, lahat ay humihingi ng sagot. Ang mga mamamayan ay naging balisa at ang media ay sinusubaybayan ang bawat galaw ng investigasyon. Ang mga kababaihan ay nagsimulang mag-jogging ng may kasama at ang mga pamilya ay nagtakda ng mas mahigpit na oras para sa kanilang mga anak sa gabi. Mula sa sandaling yun, tuluyan nang nagwakas ang yugto ng pag-asa. Ang pagkawala ni Alexia ay formal nang itinuring na isang kaso ng pagpatay. Tuluyan nang naging isang malaking investigasyon ng kaso at agad itong umago ng pansin ng mga otoridad at ng publiko. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting napunta ang atensyon ng lahat sa pamilya ni Alexia. Ang kanilang mga mahal sa buhay ay biglang nasa gitna ng malakas na pag-atake ng media. Ang pagkakadiskubre kay Alexia sa kagubatan ay nagbukas ng sunod-sunod na kaganapan. Ang pag-aasikaso ng libing, mga serbisyong alaala at ang mga pampublikong parangal.
Sa lahat ng ito, nasa unahan si Jonathan Daval, ang kanyang asawa. Lagi siyang nasa tabi ni Isabel at si Jean Perifollo, mga magulang ni Alexia. Sa bawat memorial event, kasama niya sila at madalas na nakukunan ng larawan ng media at mga photographer. Sa paningin ng lahat, si Jonathan ay isang lalaking lubos na nagdadalamhati, ngunit determinado pa ring parangalan ang alaala ng kanyang asawa. Sa kanyang mga pananalita, inilalarawan siya ng mga pahayagan bilang tahimik at reserve, isang asawang itinuring ni Alexia bilang sentro ng kanyang emosyonal na buhay. Sa mga pampublikong talumpati, maging sa harap ng mga kapitbahay o mismong libing, si Jonathan ay nagsalita tungkol sa kanyang pagmamahal kay Alexia, sa sigla nito sa buhay at dedikasyon niya sa kalusugan at pagtakbo. Ang kanyang tunong pigil at maingat ay lalo pang nagbigay ng impresyon ng sinseridad sa kanyang kalungkutan. Isa sa mga pinakatampok na sandali ay noong November 5, 2017. Nang ginanap ang isang memorial march, humigit kumulang 10,000 katao ang nakilahok. Isang pambihirang bilang para sa isang maliit na bayan. Tahimik na naglakad ang karamihan. Hawak ang mga litrato ni Alexia at puting bulaklak. Ang marcha ay naging makapangyarihang simbolo ng kolektibong pagluluksa at pagkakaisa. Nasa unahan ng prosesyon si Jonathan, kasama sina Isabel at Jean Perry. Doon na mas lalo siya nakita ng publiko bilang isang asawang nagdadalamhati at wasak sa pagkawala ng kanyang kabiyak. Sa pagtatapos ng marcha, nagsalita ang ilan. Unang nagsalita ang mga magulang ni Alexia. Inilarawan ni Isabel ang kanyang anak bilang isang matapang at matalinong babae, habang si Jean Perry naman ay nagpasalamat sa lahat ng sumuporta sa kanila sa pinakamadilim na yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos, si Jonathan ang humarap sa mikropono. Ang kanyang talumpati na ipinalabas sa maraming TV network ay puno ng emosyon. Tinawag niya si Alexia bilang kanyang oxygen, ang kanyang lakas at inspirasyon. Para sa marami, ito tila isang tapat at taus-pusong pahayag mula sa isang lalaking lubos na nawasak sa sakit ng pagkawala. Mabilis itong niyakap ng media. Lumabas sa mga pahayagan ang larawan ni Jonathan sa harap. May kasamang mga headline tungkol sa pagmamahal at pagkawala. Inilarawan siya bilang huwarang manugang at asawa, isang taong nakibahagi sa dalamhati ng pamilya Follo at nagdala ng pagkakaisa sa alaala ni Alexia. Ngunit sa likod ng imahe na yon, tahimik nang nagsisimulang tumutok ang mga investigador. Ayon sa standard procedure, ang pinakamalapit sa biktima ang unang sinusuri. Kaya ilang araw lamang matapos ang trahedya, nasa gitna na ng investigasyon si Jonathan Daval. Sa simula, malinaw at magkatugma ang kanyang mga pahayag. Sinabi niyang noong Sabado ng umaga, bandang 10:30, nasa trabaho siya. Inaayos ang isang printer at wala siyang alam kung nasaan si Alexia. Ngunit di nagtagal, nagsimulang mabasag ang kanyang kwento. Napansin ng mga detective ang mga hindi tugma sa kanyang timeline, pati na ang ilang detalye na nagkakasalungatan. Lalo silang nabahala nang makita ang mga gasgas at pasa sa kanyang leeg at dibdib, pati na rin ang mga bakas ng kagat sa kanyang mga braso. Nang tanungin siya tungkol dito, ipinaliwanag ni Jonathan na nakaroon sila ng maliit na pagtatalo ni Alexia noong gabing bago siya nawala. Ngunit iginiit niyang agad din itong natapos. Subalit para sa mga investigador, ang anyo ng mga sugat ay tila nagpapahiwatig ng mas matindi pang pagtatalo kaysa sa kanyang ipinapaliwanag. Sa halip na linawin ang sitwasyon, lalo pang dumami ang mga tanong tungkol sa kanya. Totoo nga na napatunayan na nagtungo siya sa opisina noong Sabado, ngunit hindi matukoy ng eksakto kung gaano siya katagal naroon. Ang mga surveillance footage at mga pahayag ng saksi ay hindi makapagbigay ng malinaw na kumpirmasyon, bagay na nagpapahina sa kanyang kredibilidad. Kasabay nito, sinimulan ng mga otoridad ang masusing paghahalukhog sa bahay ng mag-asawa. Sa masusing paghahanapan ng ebidensya, binigyan ng espesyal na pansin ang mga tela at gamit sa bahay ng mag-asawa. Dito, natuklasan ng forensic expert na ang kumot na ginamit upang balutin ang bangkay ni Alexia ay kapareho ng set na nasa bahay nila, isang napakahalagang ebidensya na nagmumungkahing maaaring sa loob mismo ng bahay naganap ang krimen bago pa man dinala ang katawan sa kagubatan. Sunod na isinailalim sa pagsusuri ang sasakyan ni Jonathan, ang kanyang service car na may GPS tracker
ang naging sentro ng investigasyon. Lumabas sa datos ng tracker na ang sasakyan ay nasa malapit sa lugar kung saan natagpuan ng bangkay ni Alexia noong gabi ng October 27 hanggang 28. Dagdag pa rito, natuklasan na ang bakas ng gulong na narecover malapit sa crime scene ay eksaktong tumutugma sa pattern ng gulong ng kanyang sasakyan. Lalong lumakas ang hinala laban kay Jonathan, ngunit sa mata ng publiko, patuloy pa rin siyang nakikita bilang asawang nagdadalamhati. Ngunit para sa mga investigador, hindi na maikakaila ang mga butas sa kanyang kwento. Sa una, mariin niyang itinanggi na ginamit niya ang kanyang sasakyan noong gabing nawala si Alexia. Pero pinabulaanan nito ng cell tower data, CCTV footage at mga pahayag ng testigo. Dito nagsimula ang malaking pagliko ng kaso. Nang malinaw na ang mga pahayag ni Jonathan ay hindi na tumutugma sa matibay na ebidensya. Bagamat wala pang pinal na konklusyon noon, ang mga otoridad ay patuloy na kumakalap ng bagong ebidensya, nag-i-interview ng mga saksi at sinusundan ng mga tip, kabilang na ang posibilidad ng third-party involvement. Pero habang lumilipas sa mga araw, lalo at lalo nang nakatutok ang lahat ng mata kay Jonathan. Ang dating imahe ng isang tahimik na tao ay unti-unting natabunan ng mga nakukuhang ebidensya laban sa kanya. At habang inilalantad sa publiko ang mga unang piraso ng ebidensya, nagsimula ring magbago ang posisyon ni Jonathan. Sa mga interogasyon, dahan-dahan siyang lumilihis mula sa kanyang unang paninindigan. Mula sa mariing pagtanggi, unti-unti niyang sinimulang ipaling ang sisi sa iba. Noong January 2018, sa isang kritikal na interogasyon, gumawa siya ng nakakagulat na akusasyon. Sinabi niyang ang bayaw niyang si Gregory Kay ang responsable sa pagkamatay ni Alexia. Higit pa, idinagdag niya na alam daw ng mga magulang ni Alexia, sina Jen Perry at Isabel Foyo, pati na rin ang kapatid niyang si Stephanie, at nakipagsabwatan pa raw ang mga ito para maitago ang katotohanan. Isang pahayag na taliwas sa lahat ng nauna niyang sinabi. At mahirap paniwalaan lalo na't malinaw na nakaturo ang lahat ng ebidensya sa kanya. Ang mga akusasyong ito ay hindi lang nagdulot ng gulat sa publiko, kundi matinding sugat sa pamilya Foyo. Ang taong minsang itinuring nilang sariling anak ay ngayon ay nagbintang sa kanila ng isang mabigat na krimen. Ang publiko na dating yumakap sa imahe ni Jonathan bilang huwarang balo ay biglang nagulat sa kanyang pagbabago ng pananalita. Sa kabila ng mga akusasyon na nanatiling maingat ang mga investigador, wala silang nakitang anumang ebidensya laban kay Gregory Kay. Sa halip, lahat ng resulta ng forensic at mga ebidensyang nakalap ay patuloy na tumuturo kay Jonathan mismo. Ang kanyang mga pagtatangkang ilihis ang investigasyon ay nakitang paraan lamang para makaiwas sa matinding presyon at makakuha ng oras. Dahil dito, ipinasok na ng mga otoridad ang tulong ng mga psychiatric at psychological experts. Sinuri ng masinsinan ang personalidad ni Jonathan. Lumabas sa ulat na siya ay may pagkataong madaling sumabog sa galit, may tagong puot at insecurity, mababa ang tiwala sa sarili, at may tendensyang itago ang emosyon hanggang sa ito biglang sumabog bilang matinding pagkapuot. May isa pang grupo ng eksperto ang nagbigay diin na si Jonathan ay labis na nakadepende sa kanyang ina at tila walang kakayahang gumawa ng desisyon ng mag-isa. Karaniwan daw ni iniiwasan niya ang direktang pagtatalo, ngunit kapag nasa ilalim ng matinding presyon, kaya niyang magpakawala ng marahas at hindi mapigil na reaksyon. Ang profile na ito ang nagsilbing paliwanag sa paulit-ulit na pattern ni Jonathan, ang kanyang pag-uurong sulong sa pagitan ng pag-amin at pagtanggi. Sa buong taong 2018, naging kapansin-pansin ang hindi matatag na asal ni Jonathan. Paminsan-minsan, aaminin niya ang ilang bahagi ng katotohanan at tatanggap ng kaunting pananagutan. Ngunit maya-maya, babawiin niya ang lahat at muling ituturo si Gregory Kay o minsan pa'y buong pamilya Foyo. Para sa mga investigador, malinaw itong taktika, isang paraan para patagalin ang proseso, bawasan ang bigat ng presyon at lituhin ng lahat. Pero para sa pamilya ni Alexia, ito ay isang matinding pagtaksil. Ang lalaking minsang itinuring nilang bahagi ng kanilang pamilya ay ngayon lantaran ng sinisira ang kanilang dangal at pagkatao. Unti-unting nagbago ang pananaw ng publiko. Ang imaheng balo na puno ng dalamhati
ay napalitan ng imahe ng isang taong desperado at mapanlinlang. At mula noon, ang kanyang paulit-ulit na pagtanggi ay nagsimulang maging sandata laban sa kanya. Pagsapit ng November 23, 2018, bumigat na ang mga ebidensya. Sa unang pagkakataon, umamin si Jonathan na may direktang kinalaman siya sa pagkamatay ni Alexia. Ayon sa kanyang salaysay, noong gabi ng October 28, 2017, nagsimula ang isang pagtatalo tungkol sa pagtanggi ng pagtatalik. Nauwi ito sa sigawan at tulakan hanggang siya raw ay mawala ng kontrol at sakalin si Alexia gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ito ang unang formal na pag-amin ng kanyang pagkakasala. Ngunit ilang araw lang ang lumipas, bigla naman siyang nagbago ng kwento. Sa korte noong December, muli niyang isinisi kay Gregory Gay ang krimen na para bang wala siyang dating inamin. Para sa pamilyang Foyo, ang paulit-ulit na pagbabaliktad ng kwento ni Jonathan ay hindi lamang pagsisinungaling, kundi sadyang pagpapahirap sa kanila. Noong December 7, 2018, nagharap si Jonathan at ang pamilya Foyo sa harap mismo ng ina ni Alexia, si Isabel, at habang hawak ang larawan ng kanyang anak, tuluyan nang bumigay si Jonathan. Dito niya inamin siya at siya lamang ang may kasalanan. Isang kritikal na sandali ang dumating noong June 17, 2019. Sa isang reenactment ng krimen na ginawa sa madaling araw upang tularan ang aktwal na oras ng pangyayari, dinala ni Jonathan ang mga investigador sa bawat hakbang ng kanyang ginawa. Dito, inamin niya na 10 ulit niyang sinuntok sa mukha si Alexia bago niya ito sakalin hanggang mawala ng buhay. Pagkaraan, tinakpan niya ang bangkay, isinakay sa sasakyan at itinapon sa kagubatan. Doon niya sinubukan pang sunugin ang katawan upang burahin ang ebidensya. Mula sa reenactment na ito, tuluyang nabura ang kanyang dating depensa na ito ay isang aksidente. Ang lumitaw ay malinaw na larawan ng marahas na serye ng aksyon, bugbog, pagsakal, pagtatago ng bangkay at pagtatangkang sirain ng ebidensya. Noong tag-init ng 2019, nadagdag sa kaso ang bagong pagsusuri ng mga psikolohista na tukoy na si Jonathan ay may personality disorder na may kasamang obsessive traits, pangangailangan ng kontrol at mga ritualistikong gawi. Ipinunto rin ng ilang eksperto ang isyu ng kanyang psychological impotence na naging ugat ng paulit-ulit na tensyon sa kanilang mag-asawa. Si Alexia ay matagal nang naghahangad magkaanak, ngunit ang kahirapan nilang magkaanak ay nagdulot ng sigalot. Sa kanilang mga mensahe, makikita ang galit at sisi ni Alexia sa hindi pagkilos ni Jonathan, at si Jonathan na ibinabalik ang sisi kay Alexia dahil daw sa pagiging masyadong mapilit. Pagsapit ng dulo ng 2019, tuluyang bumagsak ang depensa ni Jonathan. Ang kanyang mga pag-amin, reenactment at pagsusuri ng mga eksperto ay malinaw na nagpatunay. Hindi ito isang aksidente, kundi sinadyang krimen na sinikap pang ikubli. Noong November 2020, nagsimula ang paglilitis kay Jonathan Daval. Isinagawa ito sa ilalim ng mahigpit na health restrictions dahil sa pandemya. May mga transparent dividers, limitado ang mga pwesto at malayo ang pagitan ng bawat tumalo. 6 ang miyembro ng hurado, 5 ang babae at 1 ang lalaki. Mabilis ang takbo ng paglilitis, puno ng testimonya, pagsusuri ng eksperto at muling paglalahad ng bawat ebidensya. Sa unang araw ng paglilitis, binigyang diin ng korte ang kabuoang bigat ng kaso, ang sinadyang pagkitil sa buhay ng sariling asawa. Isa-isang binasa ng hukom ang mga pangunahing ebidensya ng investigasyon, kabilang ang samot-saring bersyon ng kwento ni Jonathan mula sa mariing pagtanggi hanggang sa kalaunay pag-amin. Umamin si Jonathan na siya ang responsable sa pagkamatay ni Alexia, ngunit patuloy niyang iginigiit na ito ay bunga lamang ng isang away na nauwi sa hindi inaasahang trahedya. Sumunod, iniharap ang testimonya ng mga eksperto. Ang forensic pathologist ay nagdetalye ng mga tinamong pinsala ni Alexia at kinumpara na walang palatandaan ng karahasan matapos ang kanyang pagpanaw. Ang mga psychiatrist naman ay nagpatunay na si Jonathan ay walang kondisyon na makakaapekto sa kanyang pananagutang likal. Ngunit malinaw ang babala. Ang kanyang ugali at pinipigilang emosyon ay nagdadala ng panganib na kriminolohikal. Sa ikalawang araw ng paglilitis,
Tumayo sa harap ng hukuman ang mga magulang ni Alexia, si Isabel at Jane Perifuyo. Mariin nilang hiniling ang buong katotohanan, ang mga dahilan at ang sunod-sunod na pangyayaring nagdala sa pagkamatay ng kanilang anak. Sa mga sumunod na pagdinig, si Jonathan naman ang nagbigay ng salaysay. Naging mahina ang kanyang katawan habang iniinteroga. Ngunit nagpatuloy siya matapos ang maikling pahinga. Inamin niyang alam niya na nakamamatay na kahihinatnan nang higpitan niya ang kanyang kamay sa leeg ng asawa. Ipinaglaban ng kanyang depensa na ito raw ay isang biglaang pagsabog ng emosyon sa gitna ng pagtatalo at hindi isang planadong pagkilos. Ngunit paulit-ulit ang iginiit ng korte. Walang anuman ang makakapagpaliwanag, lalo na ang pagtatangkang itago ang krimen pagkatapos. Nagbigay rin ng testimonya ang mga kaibigan at katrabaho ng mag-asawa. Lumabas sa matinding pagkakaiba ng kanilang mga personalidad. Si Alexia na masigla at palaban at si Jonathan na tahimik at iwas sa mahihirap na usapan. Muli ring binanggit ang matinding pressure sa kanilang pagsubok na magkaanak na madalas naging ugat ng tensyon. Ngunit malinaw ang naging pahayag ng korte. Wala itong kapatawaran para sa ginawa. Pagsapit ng huling araw ng paglilitis, umigting ang emosyon sa loob ng silid. Muling tumayo si Isabel at hiningi kay Jonathan na isa-isang ilahad ang lahat ng nangyari. Ngunit sa halip, lumuhod si Jonathan at humingi ng tawad. Ngunit wala siyang nadagdag na bagong impormasyon. Matapos ang lahat ng paglilitis, mariing nananawagan ng prosekusyon. Nang mabigat na parusa, binigyang diin ang lahat ng ebidensyang nagtuturo ng intensyon ng krimen. Ngunit ang pamilya Foyo, sa kabila ng sakit at bighati, ay hindi humiling ng pinakamabigat na kaparusahan. Ang kanilang tanging hiling, isang malinaw at buong pag-amin ng katotohanan. Noong November 21, 2020, ibinaba ang hatol. Si Jonathan Daval ay napatunayang guilty sa sinadyang pagpatay sa kanyang asawa. Siya ay hinatulan ng 25 years sa kulungan na may minimum na 12 years at kalahating taon bago pa man maging kwalipikado para sa maagang paglaya. Hindi na umapila ang kanyang depensa. Kaagad siyang inilipat para simulan ng kanyang sentensya. At dito natapos ang pampublikong yugto ng kaso. Ang korte ay nagtakda ng legal na pananagutan at ang buong komunidad ay nakahanap ng kasagutan sa matagal na tanong kung sino ang kumuha sa buhay ni Alexia Daval. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.